Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Sagittarius for the month of April sa taon na 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career and money, and then relationships and love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using from light from above with loving intentions para positive energies lang ang meron natin sa ating buhay. Okay, Sagittarius. Ito ang general spread mo. Sagittarius, nakikita ko sa inyo that there is this lack. Meron kayong pagkukulang pagdating sa passion, sa idea, sa encouragement, or yung parang hindi kayo masyadong excited or inspired sa buhay mo. I think nakikita ko din sa inyo na parang kulang din yung feeling mo, na parang belief mo sa sarili mo somehow. Nawawala siguro din yung ambition mo sa sarili mo eh. Parang yun yung nakikita ko sa inyo, and yun is may kinalaman din sa mga nangyari in the past na hindi masyadong masaya. Okay? Although Sagittarius, nakikita ko sa inyo na sa April 2024, may mga taong magsasabi sa inyo na magaling ka. Naniniwala sila sa iyo. And nakikita nila actually na yung mga kakayahan mo, yung mga kagalingan mo andyan. Nakikita nila yon. So kung hindi mo yun nakikita, pakinggan mo yung ibang tao because sinasabi nila sa iyo na magaling ka, you are good enough, and ang dami mong nagagawang mabuti, ang dami mong pwede pang gawin. Okay? So, anong advice sa inyo? Somehow, wag ka daw masyadong mag-isip ng sobra, wag ka masyadong naghahanap ng answer kung saan-saan, but it's just that, hanapin mo yun sa sarili mo kasi nasa sarili mo lang daw yun. Okay? So, wag yung sobrang, alam mo, tama naman yung maghanap ka ng solusyon, but then, Sagittarius, pagka may mga challenges ka sa buwan na to, alam mo na yung sagot. And yun ay yung sarili mo, and magbigay ka ng, paniwalaan mo yung mga nagsasabi sa iyo na kaya mo. Kung kaya mo yun, kung magagawa mo yun, ibabalik mo yung sarili mo. Ang dami mong matutulungan, ang dami mong resources, at ang dami mong bibigyan ng pagkakataon dahil sa mga opportunities na pwede mong ibigay and mga tulong na pwede mong i-offer sa ibang tao. Okay? Career and money na tayo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel and para puro blessings lang ang umiikot sa buhay natin. Okay, career and money. Wow, okay. Alam mo, ang dami mong pwedeng gawin. Ang dami mo daw pwedeng gawin. Although may mga chance na parang na hindi mo nakuha, may mga pagkakataon na parang hindi na ibigay sa'yo, pero ikaw mismo, kahit wala daw yung mga opportunities na yun, kahit wala yung mga tulong na yun, ikaw mismo ay kaya mong gawin. Career or money, it doesn't matter dahil kaya mo talaga. Yun ang sinasabi rito. And there are people who will be very, very supportive of you. Pamilya mo, yung mga malalapit sa'yo, tanong, kung kailangan mo ng tulong, magtanong ka sa kanila. Dahil ang dami nilang pwedeng ibigay for you eh. Ang daming support na makukuha mo. Ang advice sa'yo is huwag ka magtanga-tangahan. Huwag ka daw the fool. So, gamitin mo lahat ng alam mo, kahit na bago yung ginagawa mo, gamitin mo yung mga alam mo. And gamitin mo din yung kakayahan mo na matuto ng mga bagong bagay. Kasi hindi ka naman daw baguhan eh. Hindi ka naman daw totally walang alam. Push mo lang. And talagang subukan mo lang talaga because ang daming umiikot na parang opportunities na pwedeng dumating sa'yo. Okay? So, ikaw lang talaga yung kailangan mo lang talaga yung sarili mo. Okay. Relationships and love life na tayo. Relationships,
family, friends, co-workers, love life, kaaway, kung sino man yan. Okay? Okay. Pagdating sa relationships, nakikita ko sa inyo na parang hirap na hirap ba kayo or parang masyado kayo nag-e-effort. Ano ba to? Parang stress na stress ka ba? Um, ang dami bang kailangan gawin sa bahay? Ang dami bang hinihingi sa inyo ng mga malalapit sa inyo? Um, Siguro kasi may mga pag-uusap sa inyo na parang hindi masyadong, kung bang may mga pag-uusap na parang hindi masyadong masaya ba to, or may mga pag-uusap na parang na realize mo na ang dami mong kailangan gawin, yung mga ganyan. Dahil doon, may mga discouragement kasi parang yung mga malalapit sa inyo may mga ibang bagay about that part of your life na parang pakiramdam mo ang dami mong pasan. Um, Dahil doon parang ito yung mga posibleng nagpapagal sa inyo is yung mga responsibility sa buhay. So, yes, pwede mo siyang gawing inspiration, but at the same time, hindi din siya yung masyadong nagbibigay sa inyo ng lakas, no? So, tingnan natin, ano ba yung advice sa inyo? Advice kasi sa inyo is Ace of Wands in reverse. So, kung sino yung mga tao na pakiramdam mo nagbibigay sa inyo ng responsibility, or yung may mga taong kailangan mong pagtulungan, ganyan, humingi ka or gumawa ka na maggawin mo yung mga bagay sa labas. Huwag mong ipapasok doon kasi yung energies daw noon magkaiba. Magkaiba daw yung energies ng mga relationships mo, ng mga tao sa'yo na tinutulungan mo, and iba din yung energies ng mga tao or mga mahal mo sa buhay na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Magkaiba. Okay? So, kung meron ka daw gustong simulan, ilabas mo daw yun. Huwag mong pag-uusapan sa bahay, kung may mga plano or may mga gusto kang mga aspirations, adhikain, goals, plano, ganyan, or mga bagay na gusto mong ma-achieve, pag-usapan mo yun sa labas ng responsibilities mo. Then, nakikita ko sa inyo na somehow nag-i-improve yung buhay mo when it comes to your relationships, kasi lahat umaangat siya. Hindi siya sobrang bagal, hindi rin siya sobrang bilis, pero umaangat siya. Okay? So, advice cards po tayo. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napapanood, hanapin nyo lang po yun sa videos ko. Yun po yung gabay ninyo sa 2024. Isa pang advice cards. Isa pang advice card. Okay, words of abundance. All right. Words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. So, lagi mong titignan ang sarili mo at ang mga paligid mo, ang trabaho mo, ang lahat ng bagay na parang lahat napaka-progressive, lahat umaasenso, ang lahat maganda at lahat mayaman. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong sasabihin na, ito lang ako. Huwag mong sasabihin na, ito lang naman ang kaya ko. Sabihin mo, ito ang kaya ko. Ito ang kaya kong gawin. Okay? Kasi maapektuhan ka ng maganda pati ang ibang tao sa buhay mo. Self-acceptance. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. When you offer your whole being fully to love, self-acceptance arises spontaneously. May I rest in our oneness, dear Divine. So, ibigay mo lang yung sarili mo na parang buong-buo lang sa pagmamahal. And lahat ng mga katangian mo is parang mafe-feel mo na ikaw yun eh. 'Di ba? Parang magiging at peace ka, ma-accept mo ang sarili mo.
fire transmutation purification. There are things na pwede mo pang palitan and pwede mong i-control sa sarili mo and maganda yung kaugalian mo. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng desisyon mo, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.